ganda po ng ating ebanghelyo ngayon at makakabasa nangyayari sa ating mundo. Ito ba? Tungkol sa pandarayang katiwala. Ang daling mandaya. Ito ba? Pero bago yan, magkukwento muna ako sa inyo. Merong isang tao na si Santino. Anong pangalan? Santino. Si Santino, magaling siyang magpintura. Saan siya magaling? Pagpintura. At lahat ng kanyang kapitbahay, nagpapapintura sa kanya. Ito pa ang magaling kay Santino. Hindi siya nagpapabayad ng mahal. Minsan pa nga, may nagpapintura sa kanya, konti lang ang pera, kalahati lang ang siningil niya. Lugi pa siya. Kasi para sa kanya, matulungan niya yung kapwa niya, ay okay na. One time, merong tao na nakatira sa kanilang bayan. Super yaman, milyonaryo. At pinatawag si Santino sapagkat magaling siyang mag-pintura. Sabi niya, uy, Santino, napakalaman namin mapipintura ka sa bahay ng mayaman na. Singilin mo siya ng mahal. Mayaman naman yun, sige na. Doblihin mo. Ang sinisingil lang ni Santino, 500 sa isang araw. Magkano? Pero sabi ng kanyang kaibigan, singilin mo ng 5,000. Magkano? Sabi ni Santino, hindi. Okay na ako dun. Makakain lang ako sa isang araw. Makatulong ako sa kapwa ko. Masaya na ako. Kaya okay lang yun. Sige na, sumingil ka ng 5,000. Tukal, mayaman naman yun. Sabi ni Santino, hindi. Yung tama lang ang sisingilin ko. Kung matuwa siya sa trabaho ko, kung dadagdagan niya, okay lang. Bahala na siya. Bahala na siya. So nagpunta na ngayon si Santino sa bahay. At sabi ng kanyang, ng mayaman lalaki, okay, nabalita akong magaling ka magpintura. Papapinturahan ko sa iyo yung aking maliit na bangka. Anong papipinturahan? Maliit na bangka. So, magkano ba? Sabi naman ni Santino, 500 po. 500 ba? O sige, ito, 500, babayaran na kita. Para bangka, butas pala. Ano meron? So, nakita ni Santino, naku, butas. Ang ginawa ni Santino, bumili siya ng pampaayos sa mismong pera niya. At inayos niya yung butas. At pininturahan niya napakaganda. At pagkatapos noon, napinturahan niya, nagpunta siya sa amo, sabi, uy, tapos na po. Ganun ba? Galing ko pala magpintura. O sige, dahil dyan, dadagdagan kita ng 500. Ay, maraming salamat po. Thank you very much po. So, umuwi na si Santino. Could you imagine? 500 lang ang hinihingi niya, pero dinagdagan pa lang 500, 1,000 na. Pero hindi niya sinabi na gumastos siya doon. So, kinabukasan, ginamit ngayon yung bangka. Ginamit ng kanyang mag-ina. At meron siyang kasama yung taga-sagwan. Pero yung nag-maintenance ng bangka, wala pa. Kaya, syempre, tuwang-tuwa sila. Punta na sa dagat. Ay! Wala na, nagpunta na sa dagat sapagkat naman siya ang aking mag-ina. Ganun po ba? Saan ba maliginin po? Bakit? May butas po yun. Tulubog po yun, edikan. Kaya ako napunta ngayon para kayo po pala na pupunahin. Ganun ba? Wala na. Sila punta sila sa dagat, hindi nila nakita. Iyak ngayon yung lalaki. Pag ko, wala na. Hanggang sa isang oras ang lumipas, bumalik na yung bangka at maayos sila. No? Maayos sila at niyakap niya yung kanyang mag-ina at nung nakita niya yung bangka, ayos sila. At dahil doon, tinatawag si Santino. At dahil doon, binigyan siya ng pabuya. Binigyan siya ng 1 million. Magkano? 1 million. Uy! Sabi na Santino, sobra po ito.
po ako binigyan ng 1 million. Sabi niya, kulang pa yan sa kabutihan ginawa mo sa mag-ina ko. Na kundi dahil sa'yo, wala na sila. At hiner siya doon sa kanilang bahay forever. Naging masaya na si Santino. Anong lesson? Kailangan mapagkakatiwalaan tayo, kailangan tayong maging tapat. Sa ating ebanghelyo, nalaman ng Panginoon, anong sabi sa kanya? Isaulit mo na sa akin yan, makakasiwa mo. Pero anong sabi niya? Paano na yan? Anong gagawin ko? Ayoko na mamagpapal ng lupa, ayoko na mamandimos. Alam ko na gagawin ko. Ganun yun, galing mandaya talaga, no? Utak-utak, no? Gagawin niya, dadayain na yung mga notes, no? Parang pamilya, ano? Hindi ako pumili ng ebanghelyo yun, ha? Pero yun, ang ebanghelyo natin ngayon, dinaya yung mga kasulatan para hindi mahuli. At dahil doon, pinuri siya ng Panginoon. Hindi dahil sa kanyang pandaraya, kundi dahil sa kanyang pagiging matalino na magdesisyon sa mga ganong klaseng sitwasyon. At ang sabi sa Ebanghelyo, ang mga makamundong tao magaling gumawa ng ganon. Mas mauutak pa kaysa sa mga makakadiyos. Tingnan mo ngayon katanong mo. Magaling ba yung manloko? Magaling ba gumawa ng paraan sa kalokohan? How about sa kabutihan, magaling kang gumawa? Totoo yan. Maraming mga tao ngayon sa paggawa ng kalokohan. Sabi dito sa Ebanghelyo, no? Yung mga maka-Diyos, sila yung mga mabilis loko. Hindi nag-iisip masyado. Ako, inaamin ko yun. Ako kasi, mabilis akong maloko eh. Ewan ko na, ba't ganun? Ang bilis kong maloko, ang bilis kong ma-scam. Bakit? Kasi yung intention ko lang, makatulong. Kaya hindi ko na iniisip kung ano ba. Niloloko na ba ako nito o ano? Basta makatulong na eh. Pero hindi pala dapat ganun. No? Dapat nag-iisip din tayo ng maayos. Kung paano nag-iisip yung mga mandarambong, mga magnanakaw, mga manloloko, kung paano makakaloko ng ibang tao, dapat ganun din tayo mag-isip kung paano tayo magiging kapaking-pakinabang at makakatulong sa ibang tao. Ang tanong, gaano ba tayo kinakatiwalaan? Gaano ba tayo pinagkakatiwalaan? Nagtitiwala ko ba sa atin ng maraming tao? Ang pagtitiwala ay hindi lamang, ang katanungan nito ay hindi lamang sa mga may matataas na posisyon. Ang katanungan na kataan sa maliliit na bagay ay hindi rin mapagkakatiwalaan sa malalaking bagay. Kung mapagkakatiwalaan tayo sa maliliit na bagay, mapagkakatiwalaan din tayo sa malalaking bagay. Kaya, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ba tayo pinagkakatiwalaan? Katiwa-tiwala ba tayo? Galing tayo sa mga magnanan? Magaling tayo sa mandaram? Mandaram? O mandarambong? Ano yung mandarambong? No? Manloloko? Manggagancho? Yung mga nanay, galing ba kayo sa mga ganon? Bawa yung mga anak ninyo, kung pabili ng suka, ang halaga lang ng suka 5 piso, sabihin sa'yo 20, di na mabigay yung sukli. Diba? Ganit pa? Mahal naman yan. Grabe, dapat ako lang bumili. Parang gano'n eh, no? Ayaw natin ng gano'n eh. Kung yung mga ganong bagay ayaw natin, how much more yung mga malalaking bagay na nararanasan natin ngayon? At sinong naghihirap dito? Ang kawawa dito? Apektado. Di po ba? Sa Ebanghelyo natin, ayaw ng Diyos na tayo ay maging gahaman sa pera. Ayaw ng Diyos na tayo ay magmukhang pera. Pero pag iniisip mo malaki ang Diyos, nagmumukha kang Diyos. Di ba? Tinanong yung katabi mo, mukha ng angel. Na? Mukha ba?
Kumukhang intakta. Iniisip palagi kung paano mangloko, kung paano makakagante, di ba? Kaya mga kapatid, sa ating Ebanghelyo ngayon, pinag-iikot po tayo na magtingan tayo na huwag tayong mahulog sa pagiging gahaman sa pera. Greediness. Ang isang taong nahulog sa pagiging gahaman sa pera, lahat gagawin, kumita lang. Lahat gagawin para yumaman lang. Kahit na siya ay makatapak ng ibang tao, kahit na siya ay makasakit ng ibang tao, basta mahalaga sa kanya, magkapera. Gagawin mo ba yun? Ipagpapalit mo ba yung kaibigan mo sa pera? Ipagpapalit mo ba yung reputasyon mo sa pera? Ipagpapalit mo ba yung trabaho mo sa pera? Nababayaran ka ba? Nababayaran ka ba? Sabihin sa'yo, meron tayong pinagtatakpan. Dito, tamaan talaga kung sinong tatamaan. Kahit kami mga pare, tatamaan talaga. Sapagkat ang nagsasabi dito, ang turo ng simbahan, kailanman ay hindi pwedeng mabago. Ang turo ng simbahan ay ang turo ni Jesus. Kaya hindi ang magnanakaw, bawal talaga. Diba sa pangutos ng Diyos, huwag kang huwag kang ay. No? Paano ba tayo pumapatay? Paano bawal bang pumatay? Ang dami ko lang napatay Ang dami kong napatay na pusa. Binaril pa. Aso. Masama ba pumatay? Masama pag yung tao pinatay mo. Pero hindi lang yung pagpatay physically pati yung pagpatay na sa isip mo, masama din yun. Mga bata, pag pinapatay mo sa isip mo yung nanay mo, nakamay ng nanay, patay na kita. Buhay pa man physically, pero sa isip mo, nakaburol na. No? Yung kaaway mo, hindi mo man siya pinatay physically, pero sa isip mo, patay na, nakalibing na. Masama din yun. Kung sa mga maliliit na bagay, hindi tayo mapagkakatiwalaan. At nag-umpisa yan sa pamilya. Kaya mga anak, may tiwala sa inyong magulang ninyo. Ang laki ng tiwala niya sa inyo, kaya ka pinag-aral. Kaya ka hinayaan mag-boyfriend ka agad. Yung iba nga, hindi hinahayaan Pero kung ikaw hinayaan ka, pinagkakatiwalaan ka, huwag ka naman agad magpabuntis. Yung mga boyfriend dito, sinagot ka ng girlfriend mo, dahil nagtiwala siya sa'yo, huwag mo naman lokohin. Tingnan mo yung katabi mo, manloloko ka yan. Kala ko ba ako lang mahal mo, pero bakit meron kang katsa? Yung tiwala, maliit na salita, pero mahirap maibalik pag ito ay nawala. Mahirap maibalik pag ito ay nawala. Ang dami kong kinakawang sa ilang mga sundalo, nawala na ng tiwala sa asawa nila. Kapag niloloko palagi, sabi magbabago na, di na mag-iinom, pero inom pa rin ang inom. Di naman bababae, pero naman bababae pa rin. Para wala na daw pagbabago. Buti na lang. Yung mga sarap, mababait, mga personal dito. Amen. Hindi nang daraya. Amen. Ginagamit sa tama kasi naman talaga. Kasi kung tayo, nagdaya tayo, kung hindi man yung nakita ng ating kapwa, tandaan natin, kita yan ng Panginoon. At kabahan na tayo. Pag yung mga taong dinaya natin, sabihin nila sa atin, bahala na sa iyong Panginoon. Kabahan ka na yan. Sapagat pag ang Diyos ang bumawi sa iyo, baka hindi mo kayanin. Yung kahihiyan na yan. Dami nagpakamatay. Ang daming nabaliw. Ang daming naloko. Sapagkat Diyos na rin mismo ang gumawa ng paraan para siya ay mahuli.
Sa mundo ngayon, ang gagaling at tatalino ng mga mandarambo. Ang galing nilang linisin. Ka na pala ngayon. Diba? Siya na ngayon nahuli, pero ang galing gumawa ng paraan para malusutan. Hindi naman mga makamundo ngayon. Pero sino mga kawawa? Ang mga mahihig. O kung sabihin wala tayo na contribute, alam tayo mga sundalo, ang ating mga buwis, sobrang laki. Diba? Saan napupunta yun? Kung binubulsa lang ng mga mandarambo, at kung hindi tayo iimik, kung hindi tayo magsasalita, patuloy namang na mangyayari yung mga anomalya. Kaya umpisahan natin sa ating mga sarili yan. Umpisahan natin sa ating mga tahanan yan. Ang pagiging tapat, ang pagiging mabuting katiwala, mag-umpisa yan sa pamilya, sa community, bago yung iba. Kaya sikapin natin na ang future ng ating mga kabataan ay maging honest, maging tapat. Diba? Sabi ko sa inyo, balik na rin yung word na tapat. Balik na rin yung tapat. Anong word mo? Kailangan maging tapat, maging honest. Hayaan natin ng Diyos ang gumanti sa atin. Hayaan natin ng Diyos ang umaangat sa atin. At huwag nating hayaan na ang Diyos ang bumawi sa atin. Dahil baka hindi natin kakayanin kapag tayo ay mandarambo, kapag tayo ay manluloko. Kaya maging tapat palagi upang tayo ay maging saya. Ang konsensya, ang puso, at ang pagtulog. Kaya sino yung mga mahihimbing matulog? Yung mga walang kasalanan ginagawa. No? Yung mga mahihimbing, hindi pinapagabang ng konsensya. Kaya kung ikaw, manluloko ka, may asawa ka pang marami, makakatulog ka pa ng mahimbing, nahihinig pa. Kapahat ka na. Sanay ka na yan. Hindi mo sa katabi mo, magbago ka. Hindi ba uli ang lahat? Amen. Sa pagpapatuloy ng ating pananamisa, hilingin natin sa Panginoon, ipagdasal natin ang ating bansa, ang bawat isa. Ang nanampalataya, sumasampalataya ako